Magandang araw po mga kapraps. Dito tayo ngayon sa bayan ng Kalawan, Laguna. Mayroon akong property na i-offer sa inyo. Isang commercial property mga kapraps na may sukat 4,800 square meters. Yan, ito mga kapraps. Katabi lang po malapit lang po sa Dayap National High School, kasi itong property ay nandito po sa Barangay Dayap, Kalawan, Laguna. Yan, ito yung mga kaharap ng property. Tapos malapit lang din po ito sa Barangay Hall. Ayan lang po ang Barangay Hall mga kapraps. Tapos itong property, mayroon na siyang building, may 3 building na ito. So may income na po ito mga kapraps. Ito yung frontage mula dito sa poste. Ayan ang frontage mga kapraps. Tapos dito hanggang dito po sa pader na to. So syempre may linya na ng kuryente at saka tubig. Ngayon mga kapraps, itong building na nasa unahan ay pinapaupahan po ito. May mga tenant na po ito mga kapraps. Kasama po dito yung Cebuana. Ayan o. Tara, pasok po tayo. Ako nga po pala si Buds, ay yung makakasama sa virtual viewing sa mga property na in-offer namin. Ito yung pwesto ng Cebuana dito sa unahan po nitong building. Meron itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 butas po. Tapos up and down po ito mga kaprops. Ang income nito sa ngayon po actual ay 70,000 kasi hindi pa po occupied lahat. Pero pag na-occupied po ito lahat, ang magiging income nito mga kaprops ay nasa 120,000. So ibig sabihin, meron na tayong income kung sakaling mabili natin tong property. Ulitin ko lang po, ang sukat nito ay 4,800 square meters. Tapos dito, meron ditong tenant yung 3Fs liquefied petroleum gas. So sa mga gas naman po ito. Tapos dito naman po, meron tayong umuupa din dito na hardware. Okay, habang kayo po ay nagpapahinga at nagre-relax sa inyong kanya-kanyang pamamahay, samahan nyo po ako sa pag-ikot dito sa property. Yan, ito naman yung pangalawang building mga kapraps. Ito ang ginagawa nila ngayong hardware ng may-ari. So may hardware kasi may-ari nito mga kapraps. Dalawang palapag din po ito. Itong building sa unahan, bali mayroon itong 14 na butas mga kapraps. Ayan, so may mga bakante po sa taas. Tapos mayroon itong CR din dito sa loob. Ayan mga kapraps, may CR na siya. May mga bakod na rin po ito na mga bakal. Tapos dito sa kabila nito, mga pader naman po na semento. Doon sa harap mga kapraps ay ano siya, ang frontage niya ay nasa 10 to 12 meters yung ating pinasukan kanina. Pero pagdating dito natin sa loob, ayan, bumubuka po siya. Pabuka po yung lupa. Tara, ikutin natin to ha. So kulang-kulang kalahating hektarya ang buong sukat nito. Hindi po kasama yung mga sasakyan dito. Ang binibenta lang natin itong lupa at yung kasama siyempre yung mga building mga kapraps. Ito naman yung pansamantalang tinitirahan ng may-ari mga kapraps. O ito talaga yung tinitirahan ng may-ari nitong property, ang bahay nila. Tapos dito mayroon tayong parking area. Meron sila ditong mga tanim. May Chinese bamboo. Tapos may bodega po ditong isa. Ito bodega po ito mga props.
Pahaba po ang korte ng lupa. Yan, ito yung bodega. So malaki-laki din po ang space nito. Nandito yung mga gamit po na naka-stock na hindi na nila ginagamit. Yan. Storage building. Tapos ito naman, meron ditong mga bahay. May bahay din po na tinitirhan ngayon ng mga nagtatrabaho dito sa hardware. Ayan mga kaprops. Tapos dito, bodega pa to. Ayan, may malaki pa ditong bodega. 3 building, tapos mayroong 2 bodega. Ito yung isang malaking bodega mga kaprops. Tapos mayroong bahay ng mga nagtatrabaho dito sa hardware. So ito ay commercial property. Ideal po ito sa mga business, sa mga kung gusto nyo ring magtayo ng hardware, mayroon na, naka-ready na. Yan, so dito ang mga truck ng ginagamit nila dito mga kaprops ng may-ari nitong property. Tapos ayan ang boundary nito. Yan, malawak ko po ang space dito. Ayan ang bakod, yung semento na bakod, yun yung boundary ng property. Tapos may daan din po yan. Pagkalampas nitong bakod na to, itong mababa ko na bakod, yun yung boundary mga kaprops. Kasi itong kabila, yung malaking mataas na bakod naman, yan ay subdivision. Tapos meron tayo ditong mountain view. Tanaw natin yung bundok dito sa Kalawan. Yan, ikot ko lang ang camera mga kaprops ha. Ang presyo nito ay makikita nyo sa description box at sa title po nitong video. Ito yung kabilang gilid ng property. So dito ay wala tayong bakod mga kaprops. May mga tanim ng mga puno. Hanggang dyan po ang boundary nito. Sa likuran nito mga kaprops, mayroong manukan. Kasama pa po yun. Ikutin natin to para makakita nyo lahat. Tapos dito ngayon ginagawa nila itong gawaan ng mga hollow blocks. Tapos dito, pag nandito tayo sa may bandang likuran ng property, mayroon din tayong magandang view dito. Yan, may bundok din dito tayong matatanaw. So pwedeng tayuan ng mga apartment kasi may mga pabrika din dito na may malalapit mga kaprops dito sa property. Yan, pagdating natin dito, mayroon siyang bakod na mga parang screenshot sa bakal. Ayan. Nakabakod na yan. Ganon din dito. So siguro kung mabili nyo itong mga kaprops, ang inyong gagawin na lang, inyo na lang i-improve yung bakod. Kasi tingnan natin dito yung kalsada. May kalsada kasi dito sa gilid nitong property. Kalawan, Laguna itong mga kaprops ha. Ngayon o. So may kalsada dito, mga access ng nasa may bandang likuran itong property. Yan, ito yung sinabi ko kanina, itong pader na to, ayan po ay pader ng isang subdivision mga kaprops. Tabi lang po tayo ng subdivision. Ikot po tayo. Meron kasing manukan yung may-ari dito mga kaprops sa may bandang likuran. Ipakita ko na rin para makita nyo yung buong property. Dito kasi sa bandang likod ay may mataas na nabakod dito. Yan, meron ditong puno ng mangga. Yan, kasama pa po ito mga kaprops, itong may puno ng mangga na to. Bali lumapad yung property dito. Ito kasi yun. Yan, ito yung pagdating natin dito, yan, ito lumalawak po siya pag ganun mga kaprops. Yan, palawak siya. Tapos kasama itong bahay. Kasama pa tong bahay mga kaprops.
Mm. May puno pa kayo ng mangga dito. Kasi ito yung manukan. Manukan to ni kuya. Ito pala yung gagawin sa anong swimming pool. So kung mahilig kayo sa manok, pwede rin kayong mag-alaga ng manok dito. Kagaya niyan mga kaprops. Ito, malawak pa to. Pwedeng pumasok dyan. Oo, yan, pasok. Gagawin pala yung swimming pool sa anong hindi lang na tuloy na. Sa Inubay. Hindi, kumuha ka na. Tayo, pasok. Malawak pa dito sa ano, sa may bandang likod. Hindi kasama ang manok sa bentahan. O hindi kasama ang manok. Yun pa naman tinatanong lagi pag may manok. Kung kasama yung manok. So hindi po yung kasama ang manok. Pakita ko lang tong space dito. Malawak pa eh. Ito pala ay nakaplano dapat na gawing swimming pool. Ayan mga kaprops. So kung gusto nyo ring maglagay ng swimming pool, kung sakaling mabili nyo to, yan, pwede dito. May hukay na kayo dito. Tapos may view tayo na napakaganda oh. Ganda ng ano. Anong subdivision yan? Sir, ano pong subdivision to? Binay. Binay subdivision? So ito pala ikatabi natin na subdivision ay Binay subdivision. Yan, yung tinuro ko na rin kanina. Ito na yung pinakalikurang bahagi ng property mga kaprops. Yan. May mataas na po yan na bakod. Yan, meron pa kayo ditong puno ng parang avocado ito. Tapos may niyog pa dito. May bakod siya kasi ginawa nilang manukan dito sa likod eh. Kasi ito nga yung sinabi ko na nakaplanong gagawing swimming pool ng may-ari itong property. So pinakalikod na bahagi ito. Ayun yung corner mga kaprops oh. Pinaka corner nitong property. Ito ay titulado. So ang presyo po, ulitin ko lang, nandyan po sa description box at sa title po nitong video. Okay, balik na tayo doon sa may harapan. Kung mahilig kang mag-alaga ng manok, so pwede mo rin tong ituloy, gagawin mo iling mo ring manukan. Okay. Balik na tayo dito sa may gitna. Ang ganda ng mga bundok no. Yan mga kaprops oh. Kapag pupunta kang Kalawan, itong mga bundok na to, makikita nyo po ito. Ito yung mahaluglakan nila. At saka para lang na itong mga equipment eh. Sila na pala. Ito yung nagsasilbing gawaan ng mga hollow blocks at paradahan ng mga heavy equipment. At saka yung backhoe. Nakita nyo, ayan yung dump truck ng ng may-ari. Meron din kasi silang business na hardware sa Nagkarlan. Tapos dito may hardware din sila. Ang reason po ng pagbenta ng may-ari nitong property ay meron siyang gustong i-acquire din na property sa ibang ibang lugar naman mga props, kasi may mga property pa siya sa iba't ibang lugar dito sa Gunay. Kaya ito parang i-give up niya para may mabili niya rin yung gusto niyang bilhin. Ulitin ko lang po, meron na itong tatlong building, may dalawang storage building, tapos merong bahay ng mga nagtatrabaho dito. Yung building sa unahan, yung kaninang pinakita ko unang-una, ay pinapaupahan
ginawang commercial building na kumikita po ngayon ng 70,000 kasi di pa siya occupied lahat. Pero pag na-occupied lahat yun, ang kinikita nun ay nasa 120,000 mga kaprops. So may potential talaga tong property na to. Pwede nyo rin po itong tayuan ng iba pang mga building na gagawin yung apartment kasi tabing kalsada lang siya. At may marami na rin pong mga tao dito. Malapit lang po sa school dito sa Dayap. Tapos malapit lang din po sa Barangay Hall. Ang location nito mga kaprops, itong Dayap ay malapit na lang din sa Victoria. Malapit sa Bae, papuntang Pila, Santa Cruz. Ang Santa Cruz naman, yun naman yung pinaka kapital ng lalawigan ng Laguna mga kaprops. Tapos papuntang Los Baños. Ang distansya nito sa Manila ay nasa ano lang po, mga 2 hours lang ang layo. Yan, meron pa sila ditong tanim na alocaria. So ito yung hardware mga kaprops. Malaking building din yan. So kung interested kayo sa property na ito, ayan lang po ang mga contact details namin. Pwede nyo kaming kontakin. Meron tayong Viber, cellphone number, Facebook Messenger, may WhatsApp, chat, text, so kayo tawag po para masagot namin ang inyong katanungan. Okay. So diretso tayo doon sa unahan para ano mga kaprops, kung saan ako nagsimulang mag video, doon tayo magtatapos. Yan, ito yung mga nalapahan dito. Ito yung pinaka boundary mga kaprops. So malawak naman po ito. Kasyang kasya yung mga truck. Yan mga kaprops, dito na tayo ulit sa kalsada ngayon. Yan, ang direksyon naman po na ito mga kaprops, yan po ay papunta sa town proper ng Calauan. Ang distansya naman ito sa town proper ng Calauan ay nasa ano lang po, mga 5 minutes travel time. Tapos dito naman mga kaprops, dito naman po ang direksyon papunta naman sa Victoria. Mga ganun din, mga 4 minutes travel time lang. Tapos pa Pila, napakalapit na rin po nito sa Pila. Okay mga kaprops, gusto nyo itong property na ino-offer ko. Para po sa mga bago pa lang sa aking channel at napadaan lang dito sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin po ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong property na i-offer namin. Maraming salamat po, lagi tayong mag-ingat at God bless po sa ating lahat mga kaprops.